Kahit sinong bata nahilig sa laruan, pero hindi lahat nabibiyayaan. Kaya ang isang mangyan mula Oriental Mindoro, piniling punuan ang hiling niya o hilig na yan sa pamamagitan ng tsinelas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Ang 22-year-old na si Jopel Bato-Bato, gumagawa ng mga laruan at figurines gamit ang mga discarded slipper. 8 years old pa lang daw siya nagsimula sa ganito. Inspirasyon daw niya ang pangarap niya noon na magkaroon ng laruan na hindi niya mabili-bili noong bata pa siya. Bali, ang inspirasyon ko po, ang pamilya ko po. Kasi sila po yung inspirasyon ko sa lahat. Pero dahil tapos nga po kami sa pera, wala po kaming pambiling laruan. Napag-isipan ko po na bumuo ng laruan na sa lumang tsinelas. Simple lang naman daw para kay Jopel ang paggawa nito. Kumuha lang ng mga pinaglumaang tsinelas at walis tingting, saka gupitin at pagtagpi-tagpiin para makalikha ng obra. At naibebenta niya ang mga laruang ito sa halagang 50 hanggang 350 pesos. Pero aminado si Jopel, mukha mang simple ang kanyang negosyo, marami pa rin itong mga pagsubok. Para sa akin po, pinakamahirap sa paggawa ng laruan, isa pong dahilan yung wala po tayong pera. Kasi minsan, naghahanap po ako ng tsinelas sa mga basurahan. Wala po akong makita. Buti, nakuha ni Jopel ang atensyon ng isa pang mangyan, ang vlogger na si Ken P. Red o mas kilala bilang The Good Mangyan. Naisipan siyang tulungan ito para mas mapadali ang pagpapadala sa mga customers niya sa labas ng Oriental Mindoro. Naniniwala kasi si Ken na malayo ang mararating ni Jopel basta't may sapat na mapagkukunan ng maramihang orders. At tiwala rin siya na lahat ng mga artist ay nararapat lang na mabigyan ng recognition. Ipagpatuloy lang nila kasi balang araw, hindi man sila mapansin ngayon, darating din yung panahon na makikita at mapapansin din yung mga obra nila. Para kay Jopel, hindi masama ang mangarap. Haluan mo lang ito ng tiyaga at creativity, dadating din ang araw na maaabot mo ang tagumpay. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang laruan na gawa sa tsinelas ni Jopel kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Abay, nakakatuwa tingnan, no? Yung ginagawa ni Jopel dito. Yes, Pops J. Actually, very artistic, mahulay. Privileged pa ako na may nakita ko mismong product. Pero yun nga lang kasi nga dumadami na yung orders niya. Talagang mahirap na makabili. So, tingnan natin kung makakabili tayo some other time. Amy, natanong ba natin kung bakit tsinelas yung napili niya? Actually, Pops J, ang ganda ng kwento niyan. Kasi nung bata daw siya, yung negosyo ng pamilya niya talaga, naglalako sila ng tinuyong gabi. So, sa paglalakad nila, may nakita daw siyang basurahan doon. At yun na nga, nakita niya na may mga tsinelas na iniwan na lang doon basta. Kaya naisipan niya, dahil gusto niya nga ng laruan, talagang naisipan niya na siya yung bubuo ng laruan na meron doon sa basurahan. So, ayun, kumuha din siya ng walis tingting. Tapos, ginupit-gupit niya na yung mga tsinelas. At yun, nagkaroon siya, yung una niyang ginawa ay yung jeepney na laruan gamit sa gamit yung mga tsinelas. Paano siya nagsimula, Amy? Hindi ba siya napapagalitan o chinichinelas ng mga magulang niya? Hindi naman, kapag sinisira niya yung mga tsinelas para gawing laro. Ano ba ito? Pinupulot niya? Yes, Pops J. Karamihan talaga, pinupulot niya. Lalo na nagsisimula siya, talagang pinupulot niya lang baka yung mga gawa pa yung tsinelas at bagong-bago pa, pinupulot niya na sa kapitbahay. Ang medyo sira lang daw talaga yung parang string dun sa tsinelas. Pero, yung Pops J, pero yung mismong parang soul naman, Pops J, okay pa naman daw. Pwede pa. At very supportive naman ang family niya. At yun nga, nakwento niya din nung nakaraan lang. Nakakatikim din siya ng nagkaasawa tsinelas. siya na very supportive naman daw din, Pops J. Okay, ngayon sabi niya 50 to 350 pesos ang presyo ng tsinelas toys niya. Anong batayan ng presyo? Pops J, dun sa size, talaga dumedepende si Jopel kung magkano nga ba yung ipapagawa niya. Pero so far, ang pinakamahal din nga na commission na nagawa niya is yung jeepney na yan, makikita natin sa screen. Ito yung 350? So, 350 pesos yan. At yan talaga, Pops J, gusto ko mang bilhin, may nauna na daw. At ibang bansa pa, Pops J. So, nare-recognize na din siya internationally. Yung plano ni Jopel, nagtagumpay ba yung kanyang pakay na The Good Mangyan
na ihanap siya ng mass orders. Yes, Pops J, actually, nung unang talagang struggle niya talaga, wala siyang mabenta daw. So ngayon ang struggle niya naman, wala na siya, nagkukulang na yung materyales kasi dumadami na nga yung orders. So wala na siyang makuhang mga lumang tsinelas o kaya yung tsinelas ng kapitbahay, mga kalaro niya, baka hindi na naman ba kasi pwedeng kunin makuha niya? Baka makuha niya yan, Pops J, so hindi naman pwede yun. So ayun. Matagal ba ginagawa itong, like yung jeepney, gaano katagal na ginawa yun? 3 days daw yung paggawa niya araw. ng jeepney kasi nga wala naman siyang ibang materyales na ginagamit, tanging walis tingting lang, pati yung tsinelas na napupulot niya sa mga dump site dun sa area nila. So medyo bundok kasi yan na area, so sa medyo gilid-gilid daw, Pops J, may nakikita siya talagang mga dump sites. Sa story mo, Amy, aminado rin itong si Jopel na nahihirapan siya minsan sa paghanap ng materyales. No? May posibilidad ba na makapili o makahanap siya ng ibang pwedeng materyales para gawin niyang laruan? May ganun ba? May special place na daw kasi yung tsinelas para sa kanya, Pops J. Pero hindi din naman daw sarado yung isip niya para baka sapatos naman next time. Hindi baka naman yung mga pinaglumaang sapatos, susubukan din. Pero ayun nga, hindi din naman daw siya nagpapatigil at talagang susubukan niya hanggang sa abot ng mga kaya niya dahil wala naman daw limitasyon ang ating mga imaginations, Pops J. Alright, sana maka-order ka na ng pangarap mong laruang tsinelas. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.